Si Pi Network ay matagal nang ipinopromote bilang people's cryptocurrency dahil kahit sino ay pwedeng magmina gamit lang ang smartphone. Pero lumabas ngayon ang data mula sa PiScan na medyo taliwas sa ideya na ito. Ipinapakita ng datos na mayroong matinding concentration ng yaman or wealth sa iilang wallets lamang. At dito po pumapasok ang malaking tanong. Sino nga ba ang may hawak ng karamihan na Pi coins at ano ang ibig sabihin nito para sa future ng Pi Network? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, sino ang mga whales ng Pi Network? Base po sa ulat ay mayroong 22 wallets na nagtataglay ng tig 10 million Pi coins or higit pa. Ang bawat wallet ay may halagang lampas $3.5 million kung i-convert. Ang pinakamalaki po sa lahat ay ang wallet ng mismong Pi Foundation na may hawak na higit 52 billion coins. Ang market impact po nito ay malaki ang kontrol ng iilang wallets sa ecosystem. Kung sakaling magbenta po sila ng malakihan, kayang magdulot ng malakas na pagbaba ng presyo. Ano naman ang sitwasyon ng mga maliliit na holders? Sa kabilang banda, merong pong 15.9 million accounts pero 84% nito ay may hawak na mas mababa pa sa 10 Pi. Tinatawag po silang microbes. Yan dahil sa sobrang liit ng kanilang hawak kumpara sa mga whales. Yan, ang imbalance na ito ay naglalagay po ng malaking agwat sa pagitan ng ordinaryong miners at ng malalaking holders. Para sa market, ibig pong sabihin nito ay mahina ang collective power ng maliliit na accounts para baguhin ang presyo kumpara sa mga whales. Sino naman ang posibleng may hawak ng mga malalaking coins? Meron pong ilang teorya tungkol dito. Una, pwedeng ang Pi Core team mismo ang nag-accumulate para sa ecosystem. Pangalawa, baka centralized exchanges na nag-ipon habang mababa pa ang value. At pangatlo, posible ring ito ay mga long-term investors na tahimik na nag-ipon ng coins. Kung alin man dito ang totoo, ang epekto po sa market ay pareho. Ang whales ay may kakayahan na kontrolin ang liquidity at magdikta ng biglaang paggalaw ng presyo kapag naglabas po sila ng malalaking volume. Ano naman ang ibig sabihin ng wealth concentration na ito para sa Pi Network? Ang Pi ay ipinakilala bilang coin ng masa, pero nakikita po natin ngayon ay parang kabaligtaran. Kapag ilan lamang po kasi ang may control sa supply, mahirap po itong maituring na tunay na decentralized. At kung sakaling mabuksan na ang access ng lahat matapos ang KYC process, nasa kamay pa rin ng mga whales ang magiging direksyon ng presyo. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko po rito ay malaking challenge ito para sa Pi Network. Habang sinasabi nilang sila ay para sa lahat, kailangan po nilang patunayan na hindi lang iilan ang may hawak ng power. Kapag nanatiling concentrated sa mga whales ang yaman, mahihirapan po si Pi na maging stable at tunay na people's crypto. Pero kung magawa po nilang balansehin ang distribution at mas ma-engage ang mga small holders, may chance pa rin na makuha ang tiwala ng mas maraming tao. Ang magiging tanong ngayon ay kung paano nila haharapin ang issue ng centralization at kung kaya nilang patunayan na si Pi ay para sa masa at hindi lang para sa mga whales. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.